Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Pagtitipid na naman ito. Salita ng pagtitipid, hindi naman nila ginagawa yung sila dapat sana ang maunang magtipid. Palagi lang nananawagan sa taong bayan na magtipid. O ito, patayin muna ang ilaw. Nananawagan si Pangulong Marcos Jr. sa publiko na makiisa sa pagdiriwang ng Earth Hour kasabay ng patuloy na hamon sa enerhiya ng bansa. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na kahit simpleng hakbang tulad ng pagpatay ng ilaw ay may malaking epekto. This is a simple act of turning our lights off, goes a long way. Ayon sa Pangulo, ang Earth Hour ay paalala kung paano nakakaapekto ang paggamit ng enerhiya sa kinabukasan ng bansa at ng mundo. Sabi niya, Earth Hour reminds us that how we use energy affects us all and the kind of future that we choose to build for our nation and our planet. I don't know kung sino talaga ang kailangan magtipid. Kami ba o ang gobyerno? Well, kailangang magtipid ng kuryente sa ngayon na nagkakaroon tayo ng energy crisis. Kailang simulan niyo muna sa palasyo. Ano ba yung bago siya nagpunta ng Amerika? Sinabi niya, magtipid tayo, yung mga biyahe na hindi kailangan, biyahe sa abroad, huwag nang magpunta. Siya naman nagpunta, charter pa siya ng 2 eroplano na ang balita lang ito, 31 million ang bayad sa isang eroplano, 2 eroplano. 62 million plus pagkain, hotel pa nila doon. Kaya baka, estimate lang ito, abot ng sobra 100 million ang gastos sa biyahe niya sa New York. Tapos manawagan ng pagtitipid. Ano nang naitulong niya sa taong bayan? Okay naman yung ayuda sa mga drivers. Hanggang ganun lang yung hindi drivers, yung commuters, yung apektadong mamamayan, anong naitulong? As in, wala. Ang dapat sanang maitulong ng administrasyong ito, kung gusto nilang tulungan ang mamamayan, tanggalin na ang buwis sa langis. 2 buwis yan ha. Iba yung excise tax, iba pa yung VAT, 12% VAT. Bakit hindi matanggal-tanggal ng gobyernong ito? Ay dahil inuuna nila makalikom ng pera. Okay lang sana kung yung makalikom, yung buwis na nakukolekta, kung makasigurado tayo na papunta sa atin. Paano kung mapunta na naman sa mali-maleta? Di ba? Magbasa tayo ng people who reacted kasi 1,200 ang nag-react. 1,100 ang tumatawa, 34 ang galit, 85 lang ang nag-like. So wala pang 1% ang naniniwala sa Pangulo. Sabi ni Kusinero, patayin ang ilaw tapos palitan ng lighter. Kung ano-ano na lang. Don Antonio, we've known for a long time that if the light is not used, it will actually be turned off. That's old news. Nga. Kagaya ngayon, nag-vlog ako, kailangan ko ang ilaw sa harapan ko para makita ang mukha ko. Papatayin ko ang ilaw. Siyempre, pag hindi mo gamitin, pag matutulog na, patayin. Hindi na kailangan panawagan yan. Ako, yan ang naging discipline ko. Tingnan ko ang bahay. Uy, may naka-open. I-off ko. Aking mga apo, pag nag-open sila ng ilaw, mamaya umalis na yan. Sabi ko, come here. What's that, Lolo? You put on the light, you are not using it anymore, i-put off mo. Yes, Lolo. Ganon.
Kung minsan napapagalitan na akong misis kasi tingnan ko, ba't na hindi man ginawa? Pinop ko. Mamaya pagpasok na misis ko, medyo madilim. Bakit pinatay mo na naman ang ilaw? Baka matumba ko. Sorry po. Very basic yan. Hindi na yan trabaho ng Pangulo. Manawagan na patayin pang ilaw. Wala na talaga. Francis Cruz, mas matutuwa kami kung mauna ka sa ilaw. Wag naman. Wag naman mauna ka sa ilaw. Norbert Corsiega, pag pinatay ang ilaw, maraming bata ang magawa. Paano yan? Maghingi na naman ng ayuda sa gobyerno. Oh, Melissa Panganiban, so sad kung wala nang maniniwala. Ganon kasi kapag minsang nasira ang tiwala kahit magandang sinasabi, useless na. Oh, yun ang problema sa Pangulo. I'm sorry kung minsan ganyan ako I'm doing my best to be objective ba. Kaya lang, kahit may sinasabi niya, parang wala nang dating sa akin. Parang masama naman ata yung, as in, nawalan na ako ng tiwala sa kanya. Dahil salita siya ng salita, opinion ko lang ito wala sa puso ang sinasabi niya. Nagsasabi lang siya yung mga speech writer niya, yun lang. Kung anong magandang pakinggan, yun ang, pag nagsalita, yun lang binasa niya. But galing ba sa puso? To me, hindi. Yan ang masama pag nasira na ang tiwala. O kagaya nito, ilan ang nag-react? 1,200 ang nag-react? 1,100 ang tumatawa? Hindi na pinapinawala ng Pangulo. Sa totoo lang. Kaya, yung sinasabi na lame duck president, ito na. Nangyayari na ang pagiging lame duck. Wala nang magawa. So, magtiis na lang tayo, mga ka-DDS. Malapit na ang 2028. Panahon na para there will always be a day of reckoning. Yan na, malapit na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang matagaan og yero. So nakita nato karon ang yang balay nga wa na kaayo. So si Angkol ang mangitagaan og yero aron makapuli og makaatop siya sa iyang balay. So mao ni ang kaimtang sa balay ni Angkol. So looy nagyud kaayo silang Angkol kay tuluan na og gipangsapahan na lang ang ilang atop og trapal diri sa sulod. Sauro na mas planggana kay katulog na na. So looy kayo ang ilang kahimtang. So diri sa sulod pod mo ni ang ilang sulod, so tuluan na pod kaayo. Kay gipangsapahan lang pod og sin nga daot na pod og tabla. So ginapuy-an pa ni nila. So makita nimo ang ilang kahimtang nga kung ulan na gid kaayo. Tulo na diya dito katulog sa sukat og dili katulog. So manilang pagkaon kamuti. Karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay nga buslot naman og tuluan na kaayo kung muulan. 40 years na kapin. So 40 na, so busa di ay gipangsapahan na lang og trapal. So pila na imong edad Kol? 68 ko ani karon na tuig. O so ngano sa kidugayon sa tuig Kol ka aya pa mailisan nga natagaan mo giyero. Ayo saon ta man niya iha pa gyud niya kuan. Ayo pa man na hinabang. So salamat kay nagtabang ni ini. Grasya hulog ng langit. Mayon ta makalangit ang nagtabangan kadagang tao ngayong natabangan. Salamat kay. So na kay mga anak Kol. Dagan ako mga anak pero katrabaho So nangaminyo na sila. So unsa imong panginabuhian Kol? wala ka raw pag So mag-uuma lang ka. mag-uuma lang O ko. tigulang na pod. Tigulang ko di kaya pagkakaya pagbuso. So salamat Kol. Kay natagaan man ka Kol, so makaatop na gyud mo og mapulihan na gyud ang salamat, inyong balay. salamat. Okay. Ayaw maka-plaster kay salamat sa Ginoo sa naghatag niini. Sige, God bless.